bumaliktad na si Pia. Nagsalita siya sa pulisya kung ano mga pinagagawa mo. Makukulong kayo. Teka, anong nangyayari dito? You have no evidence! Paano nila ko yung warrant na yan? Masaya na ako, Tay. Nabigay ko na po yung hustisya dapat po sa inyo. Pinagbabayaran na po nila yun. Matthew, I'm really sorry. I realized na mahal pa rin kita. Tsaka pinagsisisihan ko na naghiwalay tayo before. Sinasabi ko sa'yo, alam ko kung nasaan ang nanay mo. Sige nga. Anong pangalan niya? Ano? Kahit initial, oh. Ano? Di mo alam, di ba? Wala ka naman pala eh. Miss! Wala ka naman pala eh. Pangalan lang, tsaka initial. Di mo masabi. Baliw ka nga, siraulo ka. Titimpi lang ako sa'yo, ha? Sige lang, Marikit. Magsaya ka dyan. Pero alam ko, sa totoo lang, kawawa ka talaga. Dahil abot kamay na pangarap mo nang makasama ang nanay mo, pinalagpas mo pa. Ay naku, kawawang Marikit at ang nanay niya. Habang buhay, hindi sila magkakakilala. Alis na po ako. Sandali. Alam mo, Saraya, favorite ako ni Lord. Kaya kung gusto niya na magkasama kami ng nanay ko, gagawa at gagawa siya ng paraan para mangyari. At naniniwala ako na magkakasama kami dalawa nang walang tulong mo. Kaya, no thanks. Bye. Kawawang Marikit at ang nanay niya. Oh. Eh, paano kung talagang may alam nga si Soraya? Tapos kaya niyang ituro kung nasa ng nanay mo. Naku naman, Miss May. Huwag niyo nang pinag-iisip yun. Huwag na kayo magpauto sa kanya. Eh, ang tanong mga kasinungalingan yan, di ba? Naalala niyo sinabi ni, ni Tita Rica, napatay na daw si Emily, tapos buhay pa pala. O di, mga paasa yung mga yan. Sinungaling. Kung sa bagay, kayang-kaya nga nilang pumatay eh. Kaya sisiw na sisiw sa kanilang pagsisinungaling. Ay, basta ako. Maasa pa rin po ako na magkikita kami ng nanay ko. Diyos na bahala dun. Kung hindi ngayon, bukas, next week, basta think positive lang po. Alam mo, may point ka. Tignan mo ako. Ang laki na lang nagastos ko. Nag-hire pa ako ng private investigator para lang hanapin si Emily. Pero hanggang ngayon, wala pa rin totoo tungkol sa kanya. Siguro, dapat ganyan na rin ang mindset ko kagaya mo eh. Think positive. Kung nakatakda, mangyayari talaga ang dapat mangyari. Tapos, yung dasal natin, yung dapat yung sobrang kulit para pag nakulitan na si Lord, pagbigyan na tayo. Ay naku, Ikit. Alam mo, salamat talaga nandito ka. Kasi kahit papaano, naiibisan yung pangungulila ko kay Emily. Buti rin po nandito kayo. Kasi kahit wala po akong nanay, nararamdaman ko po yung pagmamahal niya dahil yung turing niyo po sa akin, anak na rin. Pwede po payakap. Oo naman, Day. Salamat, Ikit, sa pagpayag na makipagkita sa akin kahit na ang dami kong nagawang mali or kasalanan sa'yo. Sinabi kasi sa akin ng tatay ko, huwag daw ako magtatanim ng sama ng loob. Kung sincere naman daw na humingi ng sorry, bakit hindi bigyan ng second chance? Pero Pia, hindi ko makapangako sa'yo na babalik agad tayo sa dati. Yeah, I understand.
Well, pagkatapos naman ng lahat ng nangyari, lahat ng pain na nabigay ko sa'yo, siguro mas mabuti kung lumayo-layo muna ako. Siguro babalik na lang ako pag nagsimula na yung trial nila, Soraya at ni Angela. But until then, siguro hanapin ko muna yung sarili ko. Try to rebuild myself that I was before. Tama yan. Good luck, Pia. Malay mo naman pagbalik mo, di ba? Magiging okay na lahat. Magiging okay din tayo. Yan din ang wish ko. Pero, bago sana ako umalis, meron lang sana akong isang hihilingin sa'yo. Dahil sa desperation and impluensya ni Soraya, napigilan ko patuloy yung blossoming love affair niyo ni Matthew. Hindi lang name mo or your reputation mo yung muntik ko nang masira. Kundi pati na rin yung happiness mo. Nakakalungkot lang na kailangan pa mangyari lahat ng to bago ko ma-realize na wala na talaga akong chance kay Matthew. Kahit na sobrang masakit for me, I've already decided to let him go. Ikit, you deserve to be happy. Kaya ako na yung nakikiusap sa'yo na bigyan mo pa sana si Matthew ng isa pang chance na ma-prove niya yung pagmamahal niya sa'yo. Huwag niyo na ako intindihin. I'll be fine. Rest assured na you can be together with Matthew nang wala na kayong masasagasaan or masasaktan. It's definitely gonna love those. Thanks, bro. Drew, this isn't how things are supposed to be, man. You know, you're my brother, and I don't want anything or anyone to come between us. You of all people know how much family means to me. So, as much as this hurts to say, if you're set on pursuing a kid, I'm gonna back off. You know, that really means a lot, bro. Pero hindi mo kailangan gawin yun. Kung talagang mahal mo si Kit, okay lang sa akin na liligawan mo din siya. And whatever Kit decides, I'll respect. Are you sure? I mean, are you sure nothing's gonna change between us? Of course, bro. Thanks, man. That means a lot. Now go get her. Magandang araw sa inyong lahat, mga kadimoy. Okay lang ba na tawagin ko na rin po kayo mga kadimoy? Maraming salamat po. Matapos po namin mag-usap ng aking mga nagagawa po ang anak na si Matthew at si Drew, napagkasunduan po namin na sundin yung proposal po ng anak kong si Matthew na hindi na po
resort casino ang itatayo po doon sa lupa po sa Daraitan. Hindi, eco-friendly resort na po ang itatayo doon. Kagaya po ng naipangako po sa inyo bago pa po nabili yung inyo pong mga lupain. At syempre, hindi po magiging posible ang lahat ng ito kung hindi po dahil kay Ikit. Kaya naman, binibining Marikit, baka meron ka namang pa-speech para sa kanila. Sa wakas mga kadimoy, ito na po yung matagal nating inaantay na pinagdadasal. Sobrang saya ko po ngayong araw na to. Dati ko pa po ito pinapangarap na matupad po yung matagal ko ng pinagdadasal. Share ko lang po sa inyo Hintik na ako sumuko sa laban na to. Pero palagi ko lang pong iniisip yung pangako ko po sa tatay ko. Yung mga pangako ko po para sa inyo mga kadimoy. Gusto ko po sanang makabawi sa lahat ng pagkakamali ng mga nagawa ko. Gusto ko po maitama lahat. Gusto ko po mapunan lahat ng pagkukulang ko ng nagawa sa inyo. Siyempre magpapasalamat po ako sa pamilya po ng mga Smith. Kay Sir Drew, Sir Matthew, at siyempre, walang iba kundi kay Miss May. Dahil si Miss May at ang buong pamilya niya, bukas po sila para dinggin po yung mga hinanaing natin. Ngayon po, pinakinggan nila at tinupad na ang hiling natin mga kadimoy. Naalala ko na sinasabi sa akin ng tatay dati na ang buhay ay parang ilog, parang Tinipak River. Minsan kalmado, minsan naman malakas yung agos. Parang buhay natin. Kailangan natin maging matapang, kailangan natin maging malakas kasi hindi natin alam kung saan tayo aano rin. Pero kailangan tuloy pa rin ang buhay, pagdalon. Kasi hindi natin masasabi, di ba? Alam nyo, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kahit gaano kadami yung challenges na dumating sa buhay nating lahat, marami pa rin yung blessing na binibigay niya. Kaya ang wish ko, sana magtuloy-tuloy ng magagandang nangyayari sa community nating lahat. Samahan niyo ako magdasal. Kaya naman, mabuhay mga kadimot. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kahit gaano kadami yung challenges na dumating sa buhay nating lahat, mas marami pa rin yung blessing na binibigay niya. Kaya ang wish ko, sana magtuloy-tuloy na ang magagandang nangyayari sa community nating lahat. Ano mo na to, ha? Para pag kailangan mo kontakin yung mga tauhan ko. Tita, kung nahuli tayo niyan, tumahimik ka nga. Nakikita mo nag-uusap sila sa labas eh. We have to be extra careful. Gagamitin lang natin ito kapag kailangan na. Okay, fine. Tita, please tell your men to do something about Ikit. Ayokong nakikita siyang nananalo. Gusto ko bumabagsak siya at kawawang-kawawa. Hayaan mo na siya. Their victory will be short-lived. Oras ang palabas tayo dito. Dudurugin natin ng pinong-pino mga yan. Mas pino pa kaysa buhangin ng Boracay. How? Don't underestimate my connections. Habang nabubuhay ako, I will always find a way. Kaya maghanda na yung mag-inang Mayumi at Marikit.
sa tindi ng paghihiganti ko. Tama na yan, uy. Alam niyo, pag tumakbo to si Sir Macho, iboboto ko talaga to. Iki, boto kaya kami sa kanya para sa'yo. Bagay na bagay. Ikit, what she say? Ha? What she say? Hindi, ang sabi niya lang, Sir, pogi mo daw. Really? Well, for me, ikaw ang pinakamaganda. Parang ka, Sir. No, but seriously, hey, seriously. Seriously, what did she say? Ang sabi niya, Sir, kasi, bakit pag mag-explain, kailangan kapit yung kamay? Okay na yan. Hindi, ang sabi niya, there's, very thankful ba to you kasi you pursue the project to my fellow Kadimoy. That's it. Yun. Oh, and by the way, they taught me how to say that in Filipino. Alin doon? Yung I'll do anything to make you happy. Yung yan? Iniibig kita. Miss May, maraming salamat po pala kasi natuloy na rin po yung eco-friendly resort na sa Daraitan. Tagal ko pong pangarap nun. Natupad po dahil po sa inyo ni Sir Macho. Maraming salamat po talaga. And the credit goes to you, Marikit. Siyempre, pinakita mo lang kay Matthew na talagang binavalue mo yung mga katrabaho mo. Pati na rin yung lupa na naging tahanan ninyo. Alam mo, Ikit, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Nagsashine ka. Dahil yan, sa kabutihan ng puso mo. Minsan nga, gusto kong sabihin na, lumana ka sa akin. Nakakahiya naman ho, Miss May. Pero siyempre, nakaka-proud din. Miss May. Marikit. Ang layo. Walang to. Papasa po bang magnanay? Ay, oo naman. Unang-una, marami tayong pagkakahawig. Maganda. Kahit tayo lang nakakaalam. Pero higit sa lahat, matapang. Wala tayong inaatrasan. Tama naman po kayo doon. Kahit ilang bagyong Soraya at Angela pa ang dumating, hindi tayo matitibag. Palagi tayong mananalo at mananalo. Baka mapupundi na yan. Natakot ka ba sa dilim? Hindi naman po. Pero parang kinabahan po ako eh. Baka warning po to na may mangyayaring hindi maganda. Ikit. Ka ba? Wala na, nakakulong na sila Soraya. Wala namang gugulo sa atin, ha? Tama. Tsaka di ba nga, palaban tayo. Wala tayong naatrasan. Sabi, maraming salamat po talaga. Kahit wala po dito yung nanay ko. Nandiyan naman po kayo para palakasin yung loob ko.
Pwede ba? Umalma ka lang. Na, kung gagantihan natin si Iggy, pwede bang madaliin natin? Kasi pinapapakla ko ng mga mosquitoes dito. Yan ko ng pantal. Ayoko magkaroon ng galis. Oh my God, baka dito pa ako mamatay dahil sa dengue. Tita, oh my God, we need to leave this place. Angela, malapit na ang day of arraignment natin at maglipat sa CPG. Pero huwag ka mag-alala. Hindi tayo aagod ng makakalis na ito. Ano? Eh, paano natin matatakasan ng mga pulis? Bantay sarado tayo. Here's the plan. Nabasa ko online, magkakaroon ng rally malapit dito. So, magdideploy sila ng mga pulis doon. E di skeleton force na lang maiiwan dito sa presinto. What if konti lang yung i-assign na dun sa rally? Don't worry, I've got that covered. Magpapastage ako ng attack kina Marikit at ni dun sa event na gaganapin sa kanila to get rid of them once and for all. Siyempre, may respond yung mga polis doon. At habang nagkakagulo silang lahat, makakalis sa tayo nito. Mayos ka. Taisin mo. Wala po ako nakita kahit anong birth certificate ni Emily Karingal. O hindi siya pina-register ng tatay niya. O baka naman ibang pangalan yung pinaregister ni Gani. Paano ko hanapin ang anak ko kung di ko alam kung anong pangalan niya? Everything is going according to plan. Para ka lang nanonood ng isang umaatikabong pelikula.